Sa likod ng namamayagpag ng mga balita tungkol sa pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo, isang tila umanong artificial shortage ang napapansin ni Concepcion Tarlac Mayor Noel Villanueva. Ngunit hindi ng langis, kundi ng pataba. Sana yun ang mabigyan din ng pansin ng national government. From 1,350 per bag last November, ngayon ang presyo ng isang urea is 1,800. Ayaw pang maglabas. Nakaimbak sa mga bodega ang mga pataba. Gusto mo man bumili, ang sagot sa iyo ng trader ay walang delivery. So, sort of an artificial shortage para biglang pwede nilang idikta ang presyo ng mga fertilizers na dapat ding tignan din ng ating Department of Agriculture yan. Hindi lamang umano mga magsasaka ang nakakapansin kundi siya mismo bilang isang magbubukid ay may karanasan ukol dito. Ako, matagal-tagal na rin akong umorder ng aking abono, hanggang ngayon wala daw delivery. Wala daw dumadating na barko, walang dalang abono. So paano ang mga farmer kung walang bibilin? At kung bibilin, kung meron man sa mataas na halaga, paano kikita ang farmer? Maliban pa sa ganitong usapin, sa kanyang pag-iikot sa mga sakahan, personal niya umanong nakausap ang mga magsasaka at narinig ang daing ng mga ito. Umiikot ako sa mga bukid dito sa aming bayan. Napansin ko yung isang, siguro mga nasa 3 hectares na lupa na napakalinis na. Yung farmer na, nung nakausap ko, sabi ko, buti ang linis-linis na, nililinis mo pa. Ay handang-handa na raw siya magtanim. At ang problema nga lang, ang tumataas na halaga ng mga pataba sa bukid, mga pestisidyo. Madami siyang narinig kong hinaing niya. At lalo pa ang pagtaas ng pag-skyrocket talaga ng presyo ng mga fuel products. Bagamat masigasig pa rin ng mga magsasaka sa kabila ng hirap, ang pinangangambahan lamang umano ay hanggang kailan ang kanilang pagtitiis. Ganyan ka-resilient ang mga magsasaka ng bayan namin. Nakahanda silang suungin ang anumang parang sugal. Hindi man niya alam kung siya'y magaani ng mabuti para man lang makatabla sa gastos niya sa kanyang pagtatanim. Pero ganun pa man, nandun yung lakas ng loob, nandun yung sigasig na ipagpatuloy niya ang kanyang gawain bilang isang magsasaka. So, pag ang mga farmers ang napabayaan, yun ang sinasabi kong irreversible. Pag mawawalan na ng gana ang mga farmers na magtanim at maaring mawalan ng pag-asa, ang pinakamadaling solusyon ng isang magsasaka ay yung ibenta na lang niya yung lupa niya. May masamang epekto yon sa ating food security. May maliliit umanong hakbang na ginagawa ang lokal na pamahalaan upang makatulong sa kanila, ngunit aminado si Mayor Villanueva na hindi ito sapat. Kami naman sa LGU, may mga maliliit naman kaming paraan, katulad ng pagpuksa ng mga mapanginsalang mga daga. Kailan lang, nagkaroon na January, inumpisa namin ng January hanggang ngayon. Tapos yung pag-aasayos ng mga irigasyon, creek restoration and development, para madali ang pagdaloy ng ulan, tubig ulan, ang pagpapasaayos sa mga daluyan ng irrigation. Yan ang inaasikaso ng aming MAU and Engineering Office ngayon. Ang kailangan umano ngayon ay malinaw na programa mula sa nasyonal na pamahalaan na pangmatagalan, maliban pa sa mga simpleng ayuda. Sa ating national government, ano ang mga solid na polisiya para sa ikakaangat ng buhay ng ating mga magsasaka? Yung hindi man lang yung makakaangat, kundi yung nakakatulong man lang sa kanilang nararanasang paghihirap ngayon. Yun nga, ang mahal ng bilihin sa mga farm inputs, tsaka sa araw-araw, gumagamit ng diesel fuel ang mga farmer, katulad ng kanilang yung Kubota tractors niya, yung kaya mga patubig. Kaya hindi pwedeng masolusyonan lang yan sa mga ayuda. Dapat isang malinaw, well-defined policy, ano ang programa ng national government para sa ating mga farmers. Ang kanya lamang hiling umano ngayon ay hanggat kaya pa ng mga magsasaka na magtiis ay agaran ng maaksyonan ang mataas na halaga ng pagtatanim sa bansa. Kaya yun ang aking panawagan sa ating mahal na Pangulo sana. Hindi lang yung presyo ng krudo, ng petroleum products ang tinitingnan, sumasabay po ang presyo ng
mga agricultural inputs na kailangan na agaran. It's the earlier decision the government can issue for the welfare of our farmers, much better. Kasi anin pa nga ang damo kung patay na ang kabayo. Ako si Jana Lumbang Parungaw para sa Balitang Balita.